Nami Alla Home Furnishing Shop. Made to order. All kinds of blinds, different styles of curtains. All design of furnitures, modular cabinet. For inquiry, Richelle B.S. Capusa. 099357109118. Good day everyone! Good day mga kabahay! Welcome to Pagdilaw Quezon Project. So ito nga po yung project natin ni Mami Ella. Gusto ko lang ko yung itour dito sa napakalaking bahay na ating pinagkabitan. So dito po, ito pong makikita ninyo sa video, ito po ang kanilang living area. So as you can see po, meron po tayo ditong sliding door. So nilagyan po natin siya ng napakahabang curtain since konti na lang yung natitirang wall doon sa gilid. Nag-decide ako na i-wall to wall na siya. Or lahat kasi ng decision dito is pinagmitingan namin ng maayos ni client kasi medyo ma-detail si ma'am. So lahat ng gusto niya ino-note natin at gagawin natin. So ayun yung napili namin na design ng board. Yung ginawa naming board dito is same color with the drapes. Tapos po yung style po ng curtains nating nilagay dito is yung double S fold. So ito na po yung pinaka latest and high-end style ng curtain sa ngayon 2025. So yearly or every other year naman nag-i-improve talaga yung mga design ng curtains. So para mga Gen Z ba, ganon. So ayan nga mga kabahay, kung makikita nyo is napakaganda ng bagsak ng ating cortina dyan kasi gumamit tayo ng blackout. Tapos yung nakapaikot dito na mga bintana is combi blinds na lang yung nilagay natin. High-end blackout din po. Tapos pasyal na tayo dito sa kanilang family area. So, ginawa natin siya ng 3-seater customized sofa. Yan, color brown. Hindi ko palang ma-flex na maayos kasi bawal pa siyang alisan ng plastic. Kasi nag-aayos pa dito. So, hindi pa totaling naka-general cleaning. So, ayan, okay yung paglalagay namin ng mga curtains dito at inaayos nga po ni Mr. M. Daig na daig niya na nga ako mag-ayos dito sa cortina. So blessed tayo at na-adapt niya yung acting trabaho. So trabaho ko nga po pala ito since ang nanay ko ay talaga magko-cortina o ayan, dinagdagan na lang natin ng ibang talent. So eto na nga po ang master bedroom. Eto mga kabahay is combination. Yung board na ginawa natin dito is nilagyan ko ng combination color na beige. Kung makikita nyo naman is color brown yung ating fabric. Sabi ko kay ma'am para mas maganda po at maging mas buhay yung ating board, lagyan ko ng combination ng color beige. So gumamit din tayo dito ng lahat ng ginamit natin ng curtains dito is blackout and plain sheer. So halos pare-parehas lang po ng mechanism, ganun din yung style. Ang pinakaiba lang po is yung mga style ng board. So dito sa master bedroom, hindi kami gumamit dito ng chair nail. Ang ginamit ko dito is cord and border na color beige. So nagustuhan naman ni client yung mga sinasuggest ko sa kanya. Ang gusto ko kay ma'am is na-adapt or ina-absorb din niya yung mga suggestion ko sa kanya. So nagko-combine talaga kami kasi humihingi din si ma'am talaga sa akin ng payo or ano ba Miss Ella yung mas okay na color or combination. So nagbibigay tayo guys ng mga opinion and suggestion sa ating mga client since tayo naman talaga yung medyo nakakaalam or marami na tayong experience na nakita dahil marami na tayo nagawa. So ayan din yung ating headboard na ginawa dyan. So ayan yung design. Lahat ng design ng headboard is from our client po. So kung ano po yung gusto ng client is gagawin talaga natin. So napili natin yung ganitong design and fabric. So may chair nail din po ito mga kabahay. Ayan po, antique din. Every details po talaga na galing kay client is dapat natin sundin. So siguro ayun yung nagustuhan sa akin ni client dahil lahat po ng gusto ni ma'am is talagang nino-note ko para lahat po ng ine-expect niya is mabigay ko. So ang nagustuhan ko po is nagustuhan niya yung mga gawa ko. So ayan nga po mga kabahay, ang ganda po ng
plancha and pagkakatayo talaga ng mga cortina dahil nga po S-fold type. So, naglagay naman po tayo dito sa kanilang walk-in or sa kanilang vanity table ng dalawang small high-end blackout combi blinds kasi maliit naman siya, so hindi naman advisable na lagyan pa ng mga cortina yung mga ganitong area kasi nga medyo maliit din yung area. So ganito na lang yung sinasuggest natin ilagay. So pumili tayo dito ng color na malapit din doon sa ating cortina para naman complement yung mga kulay. So ayan nga mga kabahay, at kung gusto nyo po na magpatulong or magpagawa ng mga cortina, you can message Mami Ella. Kahit alam nyo po ba na kahit na malayo itong project na ito is ginarap ko talaga kasi gusto ko mapatunayan kay Ma'am na kaya ko na ibigay yung mga expectation na gusto niya. So, alam niyo po na nag-visit din sa akin si Ma'am before we start our project po. We discuss about details ng bawat isa ng pinagawa niyang furnitures at mga cortina. So, pasyal naman po tayo dito sa pink room. So, kung makikita niyo po, gumawa tayo dyan ng headboard na pang prinsesa ba? Princess, yan. Nagtanong si Ma'am kung ano daw yung magiging option kasi since corner po yung kanyang window, ayaw niya na magkakaroon ng kawang or ng space. Sabi ko, Ma'am, mas maganda na kaya po na ilagyan na lang natin siya ng curtains since ayaw niyo po kasi na may papasok na liwanag sa loob. So, nag-decide kami at okay naman kay client na curtain na yung ilagay natin. So, ito din yung headboard. Two-tone po yung ginawa nating fabric dyan, fabric combination. So, pumili tayo ng dark and light para po lulutang yung isang color. So, pwede rin pong reverse color kahit na ano. Basta pag magko-combine kayo is light and dark. So, yan, dyan sa tinuturo ko, may pinaplano pa kaming poof and stool dyan. So, since medyo busy na tayo sa oras, to follow na yon. Welcome naman po dito sa gray room. So, as you can see, iba't iba po yung ginawa nating headboard. Yan. Para sa lahat ng headboard, ito yung nagustuhan ko sa gray room. Ito nga po, reverse design po siya ng pink room. Parang kung ano po yung design ng pink room, na window is ni-reverse lang po sa other side. So, ganun din yung naging plano ko. Curtains din po yung corner and the rest, yung small windows is combi blinds. So, double S fold din yan with antique chair nail and straight design naman po ng ating board. So, ayan nga po mga kabahay. So, plan pa rin namin maglagay ng wallpaper and side table. Kaya lang po, medyo sabay-sabay yung project ko. So, hindi ko na kaya yung time na ano. And super busy rin po talaga ni Ma'am bago kasi kami makapag-final ng isang furniture design or ng medyo matagal. So, ayan po, naglagay din po tayo ng bench dyan sa tabi ng stairs. So, ayan, bumalik tayo dito sa stairs. So, welcome naman po sa guest room. So, yung guest room is located at the first floor. So, tabi to ng kitchen. Dito naman, ito yung kakaiba namin nagawa since yung iba talaga is plain color. Dito, nag-two-tone kami. So, nag-paint din po ako dyan ng tie-back na color silver para mag-complement yung color dito sa ating cortina. And then, ito lang yung nag-iisang window na two-tone color yung ginawa natin. And ang ganda din po ng outcome. And doon naman sa headboard is naglagay tayo ng dalawang combi blinds, high and blackout. Tapos, eto din yung sheer. Ang ganda. Alam nyo guys, pag pipili kayo ng sheer, choose plain lang po talaga. Sa experience ko pa talaga, hindi ako nagagandahan sa ma-design. Hindi siya elegant tingnan kapag may mga design na marami. Okay lang yung mga dot at konti. Pero pag yung may design na marami, parang ang cheap ng tingnan kasi talagang elegant po kasi kapag plain drapes, plain
sheer, plain. Basta, po ako, fan ako ng pagka-plain. So, ayan din, nagpili din tayo dyan ng mga combi blinds na parang wood loop na blackout. Ayan din yung ginawa natin na headboard, mga kabahay. We choose color beige dito. Beige na fabric, and as you can see, always antique chair nail. Kung mapapansin nyo po na mahilig si ma'am sa chair nail. So, mayroon chair nail yung board and meron din yung headboard. Tapos, ito is, ginawa natin siya ng tufted diamond na headboard. Tapos, mga kabahay, so, gagawan pa rin po natin siya ng mga side table dyan. Let's go naman po dito sa kanilang living area. Wow! Napawaw talaga ako sa kanilang main door. So mga kabahay, nag-customize po dito si Mami Ella ng 3-seater and ng 4-seater na sofa. So gumamit tayo dyan na napaka-expensive na fabric, yung usong-uso. Mamaya i-flex natin. Hindi ko kasi ma-flex na maayos kasi may plastic. So, ayan po, etong ginawa nating round stool. Gumamit tayo dito ng solid wood para sa kanilang foot leg. So, yung napili nating color dito is mahogany. Katulad din po siya ng dining set. So, ganyan yung fabric niya, mga kabahay. Ito yung usong-uso. Hindi medyo. Mahal po talaga. Ang mahal po talaga ng kanyang fabric. So, yan, binigyan ko na rin po si na ma'am ng free pillows and pang accent dyan sa sofa. Gumamit din tayo ng foot leg na solid na nakapakaikot dyan sa kanyang sofa. Ayan po, napakaganda po. Customized po lahat ng ating nilagay dito, mga kabahay. So, i-flex ko mamaya yung picture kasi napadalhan na ako ni ma'am. Dito naman po tayo sa dining area. So, as you can see, naka-curve po at 6-seater po yung ating ginamit. So, naglagay tayo dyan ng pang-ring and pa-chair nail again. Katerno niya syempre yung ring. So, naghanap po talaga ako ng ring para iterno dyan. Tapos, kita nyo naman po, ang ganda ng finishing. So, smooth na smooth yung pagkakapintura. And, mahogany po yung kanyang touch ng paint. Kung makikita nyo rin po is fabric po yung ginamit natin dito na color gray. So, parang two-tone po yung pagka-fabric niya. And then, naglagay po ako ng design na ganyan at nagustuhan naman po ni ma'am. So, yung iba kasing furniture, so ako na yung nagdi-decide kasi nagtatanong rin si ma'am na ano yung maganda. And nakakatuwa naman po si ma'am na nakikinig po naman sa mga suggestion ko. Gumamit nga pala tayo dito, mga kabahay, ng tempered glass na color clear. Tapos, pinalagyan ko siya ng beveled kasi mas social pag ganun, diba? Beveled na 3/8 clear glass, and tinahian ko na rin siya ng table runner kasi hindi ka makakakita ng ganitong size kasi oversize po yung table natin dyan. At ito na nga po ang mga pictures na ating ginawang mga furnitures, curtains and blinds, and to follow po yung iba. So, enjoy watching!